Nag-aayos na si Lance ng kanyang gamit dahil uwian na sila. Nang tumayo siya para sabihan na si Maximus ay nagulat siya nang mayroong bata na nakatayo sa kanyang daan. "You scared me," hawak sa dibdib na sabi niya kay Johanna. Ngumiti ng malaki ang bata sa kanya at ipinakitang hawak nitong maliit na lalagyan. "I made some graham and I want this to give to your boss," bibong sabi ni Johanna na ikinatingin ni Lance sa maliliit na lalagyan. Nakalagay pa yun ng maayos sa isang maliit na color pink bag. Si Johanna naman ay nakasuot ng isang jumper na pedal. Maayos din na nakaipit ang buhok nito in a ponytail na lalo nagpalabas ng ganda nito. Kamukhang kamukha niya talaga si Mrs. Stella, nasabi ni Lance sa kanyang isipan, lalo na't kanina lang ay ganun din ang ayos ng buhok ng babae. "Okay, pakisabi na din sa kanya na uwian na." "Okay, mister, thank you." Napatingin si Stella sa pinto ng kanyang office nang mayroong kumatok doon. Nagpaalam na si Cynthia sa kanyang uuwi ito, kaya nagtataka siya kung sinong kumakatok sa pinto. Inaayos niya ang kanyang sarili at nagsalita. "Come in," bumukas ang pinto at pumasok doon nang hindi niya inaasahan na tao. "Stella, so have you decided yet?" Napatapik si Stella sa kanyang noo at doon lang naalala ang pinag-usapan nila kagabi. Nawala sa isip niya ito dahil sa mga nalaman niya kay Maximus. "Jo Marie, I don't have time for this but my decision is final. Hindi kami aalis." Pagkasabi ni Stella noon ay kinuha na niya ang kanyang bag at naglakad pa alis doon. "Kung wala ka nang sasabihin sabay na tayong lumabas." Seryoso niyang sabi at lalagpasan na sana si Jo Marie. Ngunit napahinto siya nang hawakan siya nito sa braso. "Stella, I'm serious. Kailangan niyo na umalis dito sa lalong madaling panahon." Tinignan ng blanco ni Stella ang mga mata ni Jo Marie. "Then tell me why we should leave this country." Katulad kagabi hindi nakasagot si Jo Marie sa tanong na yun ni Stella. Napangisi lang si Stella at inalis ang braso niya na hawak ni Jo Marie. "Umuwi ka na, Jo Marie, at wala ka mapapala sa akin." "Hello, Mr. Goldman." Napahinto si Maximus sa kanyang ginagawa at napatingin sa nagsalita. Napakunot ang noo ni Maximus at inalis ang kanyang reading glasses na suot. "What are you doing here, young lady?" Naglakad palapit si Johanna sa kanyang ama at nilagay ang dala niyang baunan sa ibabaw ng table nito. "I bought you some graham. Akong gumawa niyan," proud na sabi nito habang nakatingin ng diretsyo sa ama. Ngunit hindi sumagot si Maximus at tinitigan niya lang ang baunan na nasa harapan. Dahil doon ay napangiwi si Johanna. Medyo mahabang katahimikan din ang namagitan sa kanila. This is my way of saying thank you for saving me from those guys." Napabalik ang tingin ni Maximus sa bata at tumango. "Okay, who are you with? Alam ba ng ate mo na nandito ka?" Medyo lalaki ang mga mata ni Johanna, ngunit hindi siya nagpahalat at iniba ang usapan. "Sabi nga pala ni Mr. sa labas, uwian na daw po. Yun lang, mauna na ako." Dali-daling tumakbo si Johanna palabas ng office nito na agad ikinatayo ni Maximus. "Hey, young lady!" Hindi na natapos ni Maximus ang sasabihin niya nang nawala na ito. Agad na naglakad palabas si Maximus para sundan ito. Ngunit nang makalabas siya ay nakita niya na nakasasara lang ng elevator at naroon pa si Lance na tila nagtataka sa pagmamadali ng bata. "What are you doing? Follow her." "Manang, where is Johanna?" Tanong kaagad ni Stella na makarating siya sa bahay nila. Ma'am, nandyan na po pala kayo. Nasa itaas." "I'm here, Mommy." Sabay silang napatingin sa may taas ng hagdan at doon ay nakita nila si Johanna. "Come here, my daughter. I miss you." Napangiti si Johanna at tumakbo papunta sa ina. Nang mayakap niyang ina ay nakahinga siya ng maluwag. Muntik na siya. Kung nahuli lang siya ng ilang segundo ay maaaring nahuli na siya ng ina na umalis doon. Kinabukasan, ang dapat na normal na araw ni Stella ay naiba simula ng kumalat sa social media ang nangyari kahapon sa pagitan nila ni Maximus. Sa totoo lang ay dapat wala lang yun sa kanya, kaso nangyari ang daming lumalapit sa kanya mga negosyante at gusto makipag-partnership para lang makapartner sa negosyo ang Anderson Company. Ang ayaw niya sa lahat ay siyang gawing tulay para lang sa personal na hangarin ng ibang tao. Kaya mas dinoble ni Stella ang security sa kanilang kumpanya at hindi siya nag-entertain ng ibang kanegosyante hanggang hindi niya ito nakakausap ng personal.
Sa buong araw ay halos lahat na nakausap niya kaagad niyang nalalaman na si Maximus lang ang habol sa kanya. Bilang lamang sa daliri ang hindi. Katulad ngayon, katatapos lang ng meeting nito at paalis na sana sa restaurant na meron siyang makabangga. I'm sorry, agad na sabi niya dito lalo na't natapon ng dala nitong kape sa sariling damit. Oh my God, I'm sorry, muli niyang hingi ng tawad dito. No, it's okay, it's okay. Sagot ng babae at napatingin ito sa kanya. Tila natigilan ang babae na makita siya. Sakto naman na dumating si Cynthia at nagulat sa nangyari. Are you okay, Mrs. Stella? Napahinto si Stella sa kanyang paghingi ng tawad nang banggitin itong pangalan niya. Do you know me? Of course I know you. Matagal na kitang hinahanap. Nagulat si Stella nang bigla na lamang siya nitong yakapin. Maging si Cynthia ay nagulat at kahit bigyan siya ni Stella na nagtatakang tanong, ay wala din itong makuhang sagot mula dito. Sinong babaeng bigla na lang nangyayakap sa kanya? Sorry miss, but do I know you? Hiwalay na sabi ni Stella sa babaeng bigla na lang yumakap sa kanya. Oh, I'm sorry. My name is Perlita Mendoza, the new owner of Mendoza Company. Nakangiti nitong sabi sa kanya't niladang kamay sa harapan ni Stella. Napatango naman si Stella doon at tinanggap niya ang kamay ng babae. I'm Stella Suarez, owner of Suarez Company. I'm really sorry for what happened to your dress. No, it's okay. Sa totoo lang, masaya pa nga ako at finally, nakita na kita. You know what? Ang dami kong naririnig na kwento mula sa'yo sa magulang ko and I'm happy na finally nakilala na kita. Siguradong matutuwa sila. Napakunutang noon ni Stella dahil sa sinabing iyon ni Perlita. Nakwento? But how? Oh, silly me. Malamang hindi mo na sila maalala. Kapatid ng mama mong mama ko. We are cousins. Hindi makapaniwala si Stella na meron pa pala siyang kamag-anak. Wala kasing nababanggit ang kanyang mga magulang tungkol sa pamilya nila. Dahil na rin parehong busy mga ito, ay madalang lang ko sila'y mag-usap sa ganung bagay. Pero tama si Perlita, ang kanyang pinsan. Naalala niya may binanggit ang ina na meron itong kapatid. Hindi nga lang niya maalala ang buong detalye dahil matagal na yung nakwento sa kanya. I'm so shocked. Condolences sa Stella. Sigurado ako na hindi matatanggap ni Mommy ang balitang ito. Reaksyon ni Perlita matapos niyang malaman kay Stella na wala ng mga magulang niya. Ngumiti lang si Stella at umiling sa babae. It's okay. Wala tayong magagawa dahil yun ang kapalaran nila Mommy at Daddy. Masakit oo, pero I have to move forward. Para na rin sa akin at hindi natapos ni Stella ang kanyang sasabihin ng maalalang anak. At sa ano Stella? Can I just call you Stella? Sorry, noon pa ako excited na makilala ka dahil nga magkasing edad at magkaibigan tayo dati, di ba? Alam mo bang ang tagal na namin kayong hinahanap? Kaya nga hindi ko akalain na wala na sila tito at tita. Bigla na lamang umiyak si Yani. Pagkasabi niya noon kaya nataranta si Stella. Agad niyang inabutan ng tissue si Perlita na tinanggap naman ito. Sorry, sobrang close kasi kami nila mom at daddy mo. Hindi ko matanggap. Napabuntong hininga si Stella dahil doon. Hinawakan niyang kamay ni Perlita at pinigayo ng bahagya. Masaya ako na makilala ka Perlita at sigurado ako na masaya sila mom at daddy na nagkita na tayo ngayon. Pero please, hayaan na natin sila. Sigurado ako na masaya at nagpapahinga ng mga ito kung nasaan man sila ngayon. Sincere na sabi ni Stella sa pinsan. Hindi niya maintindihan pero kay gaan ang loob niya para kay Perlita. Ganun talaga siguro kapag dugo ng usapan. Makikilala at makikilala mo kaagad. Hindi nagtagal ang usapan ni Stella at Perlita dahil na rin may meeting pa daw na dadaluhan ang pinsan. Kinuha naman ni Perlita ang numero ni Stella para matawagan niya ito at masabihan sa pagpunta sa kanila. Yes, sumang-ayon si Stella na pumunta sa bahay ng mga ito at para na rin makilala niyang tito at tita niya. Ayon kay Perlita ay hindi naman ganun katandaan ng mga to. Sadyang maalaga lang at nagretiro sa trabaho dahil gusto nilang maglibot sa ibang bansa. Tingin nga niya ay mababait ang mga to kaya excited na siyang makilala sila. Mabilis na lumipas sa maghapon at nakauwi na si Stella sa kanilang bahay. Dahil wala naman na siyang gaanong trabaho ay nakapag-bonding pa sila ng kanyang anak na si Johanna. Kahit na ganun ay masaya na siya lalo na ang makitang masaya ang anak.
unti-unti nakakabangon ng kanilang kumpanya, lalo na ngayon nakapartner niya sa negosyo si Maximus. Kapag naalala niya si Maximus ay naalala niya rin ang anak na si Johanna. Ngayon lamang na alam niya kung kanino nagmana ng kasungitan at kaseryosohan ang anak. Ngunit bukod doon, ang kinatatakutan niya ay malaman nito na may anak sila. Hindi niya alam kung anong mangyaring gawin ng lalaki kay Johanna o lalo na kung tatanggapin ba nito. "Mommy, are you okay?" Napakurap si Stella na magsalita ang anak. Nakahiga na sila ngayon at handa nang matulog. Nagkukwento kanina si Stella ngunit bigla itong natahimik kaya nagtaka si Johanna at nagtanong sa ina. Yes, of course." Ngiti niya sabit muling hinaplos ang buhok ng anak. Ipinilig na lang ni Stella ang ulot nagtanong sa anak. "Anak, earlier na-meet ni Mommy ang pinsang buo ko. Her mother and my mother are sister." "Really? Is she beautiful too?" Nalalaking matang tanong ni Johanna habang nakangiti gulat sa nalaman. "Ikaw talaga, syempre. Nasa lahi natin ang magaganda anak." Natatawang sagot ni Stella na ikinatawa din ni Johanna. "So she tells me na tatawagan niya ako kapag pupunta tayo sa kanila. Do you want to come?" "Of course, Mommy. But wait, this is the first time na nalaman ko na may iba pa pala tayong kamag-anak, Mommy." Napabuntong hininga si Stella dahil sa sinabi ng anak. "Me too, anak. Nakalimutan lang siguro ni Mommy since ang tagal na nung huling kwento ng lola mo. Don't worry, malalaman natin ang buong kwento kapag nakapunta na tayo sa kanila. For now, we have to sleep na, okay? Good night, my daughter. I love you." Napangiti naman si Johanna dahil sa sinabi ng ina't yumakap dito. "Good night to Mommy. I love you too." Papunta ngayon si Stella sa opisina ni Maximus. Hindi niya maintindihan ngunit kinakabahan siya. Meron daw itong ipapakilala sa kanya na maaari niya maging business partner since ito mismo nag-request ng presensya niya. Hindi mawala sa isip ni Stella ang huling sinabi sa kanya ni Maximus na kapatid. Wala naman siyang ibang kamuka kung hindi si Johanna kaya malakas ang kanyang kutob. Kanina pa niya tinatawagan si Jo Marie dahil gusto niya magtanong dito at baka may alam ito na hindi niya alam. Ngunit ang problema ay nakapatay ang cellphone ng kaibigan. Hindi tuloy niya alam ang gagawin. Samahan pa na talagang kinakabahan siya. Nang makarating siya sa pinakang floor ng office ni Maximus, ay pagkabukas ng elevator ay hindi inaasahang tagpo ang nakita niya. Ang nanlalamig niyang kamay ay lalong nanlamig dahil sa nakita. "I told you I was right, mister." Bibong sabi ng anak niya at malaki ang ngiti sa labi. "Yeah, natalo na ako." Sagot naman ni Lance na sekretary ni Maximus. Habang si Maximus naman ay nakatingin sa dalawa at naiiling sa kung anumang pinag-uusapan nila. Johanna? Mahinang bulong niya at na-estatwa na siya mula sa kinatatayuan niya. Hindi niya maintindihan. Wala siyang maintindihan. Anong nangyayari? Bakit magkasama si Johanna at si Maximus? Si Maximus na siyang tunay na ama ni Johanna. "Did you already inform Mrs. Stella about our meeting?" Tanong ni Maximus kay Lance na hindi tumingin dito dahil meron siyang pinipirmahan. "Yes, nasabihan ko na si Cynthia about that and they said yes." "Good, now take this." Sabi niya't saktong katatapos lang nitong pirmahan ang pinapapirmahan ni Lance. "Sabihin mo sa HR department, i-revise ang weekly report nila. Kung ganyan ang performance na ipapakita nila, maghanap na sila ng bagong trabaho." Seryoso nitong sabing ikinalunok ni Lance. "Noted, Max." Pagkasara ni Lance ng pintuan ay napailing siya. Bad trip na naman ang kanyang kaibigan sa hindi malamang dahilan. Kani-kanila lang ay maayos ang mood nito. Tapos ngayon ay hindi. Ipinilig na lang niyang kanyang ulo at bumalik na sa trabaho. Samantalang si Maximus naman ay nakakuyom ang kamao habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Hindi niya maintindihan kung bakit nga ba siya nagagalit ngayon nang dahil lang sa kanyang nakitang larawan. Nagsisimula na kasing kumalat ngayon sa social media ang larawan ni Stella ng isang lalaking kilalang-kilala niya. Sino nga bang hindi makakakilala kay Rowan Reeve? Ang Reeve Group of Company ang pumapangalawa sa kanilang kumpanya, ang mahigpit nilang kakumpetensya. Hindi niya akalain na maging si Rowan ay lalapitan sa Stella at gagawing partner sa negosyo. Sumabog ito sa social media dahil na rin kilalang magkalaban ng Goldman at Reeve Company.
Pero nang dahil sa kumpanya ni Stella ay malaki ang chance na magkalapit ang dalawang kumpanya. Once in a blue moon, bibihira ang ganun tagpo sa negosyo. Kaya nga hindi yan nagpalagpas ng mga tao. Habang si Maximus naman ay walang pakialam sa issue. What matters to him ay ang makitang kasama ni Stella si Rowan. Noon pa man ay ayaw na niya sa lalaki dahil sa kayabangan nito at ngayon na nilalapitan niya si Stella. Pakaramdam niya ay makakapatay siyang muli ng tao. Hello, mister! Napatingin si Lance sa nagsalita at muli nakita niya si Johanna. Ikaw na naman? Alam ba ng ate mo na pumunta ka dito sa kumpanya? Ngumiti lang si Johanna sa tanong ni Lance at inibang usapan. Where is Mr. Goldman? May dala kong food for him. Katulong ko siya sa pagluto nito. Proud na sabi ni Johanna na ikinailing ni Lance. Sasagot na sana siya, ngunit meron siyang naalala. Darating ngayon si Stella dahil meron itong meeting kasamang kaibigan niya. Duda siya sa katotohanan na magkapatid si Stella at Johanna kung gusto niya magkita ang dalawa sa isang lugar. Napangisi siya sa kanyang isip dahil doon at tinignan si Johanna. Mainit ang ulo ni Max ngayon, Johanna. Bahala ka, sisigawan ka nun. Pananakot pa niya sa bata. Nope. Naniniwala ko hindi niya ako sisigawan. Watch me! Lakas loob na sabi ni Johanna at pupunta na sana sa loob ng office nang ama na pigilan siya ni Lance. No, I mean ako nang tatawag kay Max para lumabas siya dito. Siyempre gusto ko makita ang reaction niya. Hindi na hinintay pa ni Lance ang sasabihin ng bata at nagdire-diretso na ito. Ang toto'y sinabi niya lang yon para talagang mapalabas si Maximus at doon sila maabutan ni Stella sa labas. Alam niyang parating na si Stella anumang oras dahil malapit ang itinakdang oras ng meeting nila. Kaya kahit alam niyang mainit ang ulo ni Maximus ay hindi na niya ito pinansin. Max, nasa labas si Johanna. May sasabihin daw siya sa'yo. Napahinto si Maximus sa kanyang iniisip at napangting ang tenga na marinig ang pangalan ni Johanna. Hindi na niya sinagot si Lance at naglakad na lang palabas na ikinasunod ni Lance. Hindi man lang ako sinagot. Tsk! Mahinang bulong ni Lance. Agad na lumiwanag ang mukha ni Johanna nang makita ang ama. Tila nawala lahat ng pagod niya sa pagluluto na ginawa kasama ang kanilang mga kasambahay. Oo, nagpatulong talaga siyang magluto at sinabing para sa mommy niya pag-uwi. Pero ang totoo'y para yun sa kanyang ama. Matapos nga nilang magluto ay pinagpahinga niya munang mga ito at doon na siya tumakas. Wala naman siyang balak magtagal katulad noong nakaraang araw dahil baka this time mahuli na siya ng ina. Muntikan na nga siyang mahuli kaya ayaw na niyang maulit pa yon. Hello, Mr. Goldman. Get this. Niluto ko to with our maid and yaya. Inilahad niya papunta ditong paper bag na dala niya kung saan nandoon ang kanyang niluto. Ngunit katahimikan ang napagitan sa kanilang dalawa na inabot ng halos 1 minuto. Unti-unti na walang ngiti ni Johanna, ngunit maya-may natigil yun na bigla na lang itong kunin ni Maximus. Thank you, young lady. Seryosong sabi ni Maximus at hindi pa rin inaalis ang mata sa bata. Napanganga si Lance dahil sa pagpapasalamat ng kaibigan. Yun ang unang beses na nagpasalamat ito, lalo na sa isang batang babae pa. I told you I was right, mister. Masayang sabi ni Johanna at nagtatalon pa. Hindi siya sinigawan ni Maximus at pinasalamatan pa. Si Lance naman ay napakurap at doon lang nakabalik sa kanyang wisyo. Natalo na ako, sagot niya kay Johanna na ikinakunot ng noon ni Maximus dahil hindi niya maintindihan ng dalawa. Ngunit kalaunan ay napailing na lamang habang nakatingin sa dalawa. Napalingon si Lance sa may elevator dahil parang mayroong nakatingin sa kanila, ngunit nang tignan niya ay wala naman. What is it, Lance? Kunot noong tanong ni Maximus na kagad ikinailing ni Lance. Sakto naman na biglang nag-ring ang cellphone ni Lance at sinagot niya to. Si Cynthia tumatawag at nagsasabing malilate ng ilang minuto sa Stella dahil meron itong inasikaso sandali ngunit hindi naman daw aabot ng kalahating oras. It's Cynthia, malilate daw ng ilang minuto si Mrs. Stella sa meeting dahil may inasikaso daw ito sandali. Paalam niya sabi kay Maximus na alam niya naghihintay ng update niya. Si Johanna naman ay nagpantig ang tenga dahil doon, papunta sa opisina ng daddy niyang ina. Kailangan na niyang umalis sa lalong madaling panahon. Mauna na po ako. Dinala ko lang po talagang pagkain dito. Bye! Kaway na sabi ni Johanna sa dalawa't agad na tumakbo. Ngunit natarantang dalawang magkaibigan dahil doon. No, sandali Johanna.
Tawag ni Lance na agad tinulak ni Maximus. Sundan mo siya and make sure na makakauwi siya ng ligtas. Utos nito kay Lance na kanatango nito at sinundan si Johanna. Hindi na siya papayag na mawala itong muli sa paningin niya tulad ng isang araw. Samantalang sa CR naman kung saan naroon si Stella at Jomari. Kabababa lamang ni Stella ng kanyang telepono dahil kinausap niya si Cynthia. Hindi siya makakilos sa kinatatayuan niya kanina dahil magkasamang mag-ama. Nagulat na lang siya na biglang may humila sa kanya papunta sa restroom ng floor na yon bago pa siya tuluyang makita ng tatlo. At ang unang-unang sinabi ni Jomari sa kanya'y tawagan si Cynthia at sabihin na mahuhuli siya ng ilang minuto sa meeting. Tell me all the things that you know, Jomari. Nauna lang si Jomari ng ilang minuto kay Johanna nang pumunta siya sa office ni Maximus. Meron lang sanang sasabihin sa kaibigan, ngunit dahil nga tinatawag na siya ng kalikasan ay sa restroom ang diretsyo niya. Nang lumabas siya, siyang labas din ni Maximus sa office nito at nagulat siya na makita si Johanna doon. Dahil nga sa nakiting nagawa niyang magtago para panoorin ang mag-ama, ngunit ang mas hindi niya inaasahan ay ang pagdating ni Stella. Nang makita niya na lumabas si Stella sa elevator ay naisip niya kaagad na baka makita siya ng mga ito at magkagulatan sila. Lalo nang magugulat si Johanna at baka hindi nito ma-explain ng maayos sa inang ginagawa niya, lalo pat kapatid ang pakilala niya sa mga ito. Kaya minabuti niya munang hilahin si Stella, papasok sa banyo at doon ito kausapin. Sinimulan na niyang ikwentong dahilan ni Johanna at nung magkita silang dalawa, sa abot ng kanyang makakaya ay pinaliwanag niya ng maayos kay Stella para maintindihan niyang anak. She was almost kidnapped? Hindi makapaniwalang tanong ni Stella na kagad nang pumaliwat ang pag-aalala sa muka. Aalis na sana ito para puntahan ng anak at kamustahin nang pigilan siya ni Jomari. No Stella, tapos na yun. Ligtas si Johanna at kami ni Maximus ang nagligtas sa kanya. Buksan mo ang isip mo Stella. Mas mahalagang kasalukuyan kaysa ang nakaraan. Dahil sa sinabi niya ni Jomari ay napatigil si Stella at unti-unti kumalma siya. Ngunit hindi pa rin magbabago ang katotohanan na muntik na mapahamak ang anak. Muntik na itong mapahamak dahil sa kagagawan niya. Sa kagagawa ng pagtatago niya ng katotohanan ng tungkol sa daddy ni Johanna. Kung hindi niya tinago si Maximus edi sana, hindi maglilihim sa kanyang anak at lihim na pupuntahan ng ama. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana aabot ng lahat sa ganon. This is all my fault. Sa bunot na sabi niya sa kanyang sariling agad ikinapigil ni Jomari sa kanya. Stella, stop it. Ano ka ba? Umiling si Stella kay Jomari at umiiyak na to. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa anak ko, Jomari. Hindi. Agad na niyakap ni Jomari ang kaibigan upang kumalma to. Mabuti na lang at kahit papano'y kumalma si Stella paunti-unti. Walang mangyayaring masama kay Johanna, Stella. Hindi ko hayaan. Kaya nga pinapaalis ko na kayo ng bansa, hindi ba? Napatigil si Stella dahil sa sinabi ni Jomari. Ayan na naman, naririnig na naman niyang pag-alis ng bansa. Hindi pa rin ba napapagod si Jomari na paalis na sila ng bansa? Humiwalay si Stella kay Jomari at pinunasan ng kanyang mga luha. Sabihin mo sa akin, Jomari, ang totoo. Bakit gustong-gusto mo kami paalisin ng Pilipinas? Napatahimik si Jomari dahil sa tanong ni Stella. Natawa ito ng bahagya at tinignan ng masamang kaibigan. Yan, bigla ka nalang tatahimik sa tuwing tinatanong kung totoong rason. Tell me, Jomari, tell me. Hindi ko susundin ang sinasabi mo hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Napabuntong hininga si Jomari dahil doon. Alam niyang darating ang pagkakataon na to, kaya pinaghandaan niya yun. Tumango siya kay Stella at tumingin na seryoso sa mga mata nito. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, Stella. Simula pagkabata magkakilala na kami ni Max. Si Max ay rebelde. Nagrebelde siya nung high school days dahil na rin sa pagtrato sa kanya ng daddy niya. His mother died nung ipinanganak siya at sinisisi sa kanya ng daddy niya lahat. Kaya ganoon ang naging resulta. Sa kabilang banda, sabi nga nila kung may masama, may mabait at yun ay ang ate ni Maximus. Her name is Arabella Goldman. Mabait si Ate Ara, sobra. Ang kaso bigla tong nawala. Biglang nawala nagresulta na kinonsider ni Max na patay ng kanyang ate. Mahigpit kasi ang daddy nila at sobrang taas ng expectations. Lalo na kay Ate Arabella. Siguro hindi kinayanan ni Ate Ara at bigla na lang umalis. Yun nga lang, naiwan si Max na may lamat sa puso lalo na't napilitan siyang akuhin lahat ng responsibilidad ng ate niya. Years later, may naka one night stand si Max and it was you. Hinahanap ka niya.
Pinahanap ka niya ng halos 1 taon. Kaso hindi ka namin makita hanggang sumuko si Max. Doon siya nangako na hinding-hindi na siya magtitiwala sa kahit na sinong babae o magmamahal ng babae. He's a woman hater, Stella. Lahat ng babaeng minahal niya iniwan siya, lalo ng ate't mama niya. Hindi nakaimik si Stella dahil sa mahabang kwento na yon ni Jo Marie. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ganun ang ugali ni Maximus. Hindi sa pinanganak na siyang ganun. Hinulmat pinalaki siya ng mga masasamang karanasan na naging dahilan para maging matigas siya at kainisan ng mundo. At some point, naawa siya kay Maximus dahil sa lahat ng mga dinanas nito sa buhay. Lahat ng taong mahal nito'y iniiwan siya. Now you know the reason why kung bakit ko kayo pinapaalis ng bansa. Ayoko masaktan ng sobra-sobra si Johanna dahil napamahal na rin sa akin ng bata. Maniwala ka sa akin, hindi tatanggapin ni Max ang anak ninyo. Mrs. Stella, ngiting bati ni Lance at kagad na tumayo upang batiin ang pagdating niya. Sorry, I'm late, Lance. Pilit na ngiting sabi ni Stella na ikinailing ng lalaki. No, sakto lang ang dating niyo. Dahil nandyan ang kamiting niyo. This way please. Tumango si Stella at sumunod kay Lance. Pagkaalis ng dalawa siyang labas ni Jo Marie sa pinagtataguan niya. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakatanaw sa dinaanan ni Stella. Nasa sayo ng desisyon ni Stella. Ano ang gagawin ni Stella ngayong may alam na siya sa pagkatao ni Maximus? Sundin kaya niyang payo ng kaibigan na paglayo o paninindigan niya pananatili para maiahon ang kanilang kumpanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.